Ang dalawang dugo ng tadhana. Unang kabanata. Ang huling tagapangalaga. Noong unang bahagi ng 1600, sa panahong ang kapuluan ay natatakpan pa ng makakapal na kagubatan at ang mga bundok ay kinatatakutan bilang tirahan ng mga espiritu, may isang lihim na kaayusan na hindi alam ng karaniwang tao. Sa ilalim ng katahimikan ng kalikasan, may umiiral na sinaunang lahi na ang tanging tungkulin ay bantayan ang daloy ng kapangyarihan sa mundo. Tinatawag silang lahing maylang. Hindi sila nakikialam sa pamumuhay ng tao. Hindi sila nakikipagdigma para sa lupa o ginto. Ang kanilang tungkulin ay mas mabigat. Panatilihin ang balanse ng puwersang hindi nakikita ng karaniwang mata. Naniniwala ang lahing maylang na ang liwanag at anino ay parehong bahagi ng kaayusan. Kapag ang isa ay manaig ng lubos, ang mundo mismo ang magdurusa. Ngunit dumating ang panahon na ang paniniwalang iyon ay sinubok. May mga taong natuto ng mahika, ngunit piniling gamitin ito hindi para magbantay, kundi para maghari. Unti-unting nagliyab ang mga lihim na alitan hanggang sa sumiklab ang isang digmaang hindi naisulat sa kasaysayan ng tao. Ang digmaang kumitil sa halos buong lahing maylang. Ang mga kagubatan ay nasunog. Ang mga ilog ay nagdilim. At ang mga bundok ay tila umungol sa sakit. Pagkatapos ng digmaang iyon, iisa na lamang ang natira sa sinaunang lahi. Ang kanyang pangalan ay Aurelius. Hindi na siya bata. Ang kanyang buhok ay maputi na parang abo ng sinaunang apoy at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakita na ng maraming henerasyon na dumaan at naglaho. Tahimik ang kanyang presensya, ngunit may pikat na hindi maipaliwanag. Parang hangin bago dumating ang malakas na ulan. Siya ang kinilala ng mga naunang salamangkero bilang tagapangalagang si Aurelius. Hindi niya pinili ang titulong iyon. Ito ay tungkuling ipinasa sa kanya, ang huling tungkulin ng isang lahing halos nalipol. Sa isang lihim na puok sa loob ng kabundukan, isang lugar na tinatakpan ng hamog at hindi matuntun ng karaniwang tao, iniingatan ni Aurelius ang dalawang bagay na mas mapanganib pa sa anumang sandata. Dalawang aklat. Ang unang aklat ay nakabalot sa mapusyaw na liwanag. Ang mga pahina nito ay tila hinabi mula sa pinong sinag ng araw at sa tuwing binubuksan, ang hangin sa paligid ay umiinit at nagiging payapa. Ito ang Luminara Codex. Ang ikalawa
ay tila gawa sa maitim na bato. Ang mga pahina nito ay kumikislap na parang malalayong bituin sa gitna ng gabi. Kapag inilalapit, ang hangin ay lumalamig at bumibigat na para bang may presensyang nagmamasid mula sa dilim. Ito ang Umbra Noctis. Magkaiba ang kanilang anyo. Magkaiba ang kanilang damdamin. At ayon sa mga sinaunang kautusan ng lahing Mailang, ang dalawang aklat na ito ay hindi kailanman dapat gamitin ng sabay. Kaya sa loob ng maraming taon, binantayan ni Aurelius ang mga ito. Nag-iisa. Lumipas ang mga dekada. Pinagmasdan niya ang pag-usbong ng mga pamayanan sa kapuluan. Narinig niya ang mga panalangin ng mga taong walang kaalam-alam sa mga puwersang umiikot sa kanilang paligid. At sa bawat taon na lumilipas, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kaniyang tungkulin. Dahil alam niyang hindi siya habang buhay mananatili. At kapag nawala ang huling tagapangalaga, walang sinuman ang maiiwan upang magbantay. Isang umaga, habang ang hamog ay nakahiga pa sa damuhan at ang araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga puno, may kakaibang pag-uga ang naramdaman ni Aurelius sa daloy ng mahika. Dalawang presensya. Isang liwanag na malinis at tahimik. Isang aninong payapa ngunit may lalim. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong uri ng enerhiya. Sinundan niya ang agos nito hanggang sa isang maliit na pamayanan sa gilid ng kagubatan. Doon, sa tabi ng ilog na kumikislap sa sinag ng araw, nakita niya ang dalawang batang naglalaro. Tawanan. Putik sa paa. Walang takot, walang pag-aalala. Magkaibigan sila. Ang isa ay may mahinahong kilos at mabilis makaunawa. Parang likas sa kanya ang kapayapaan. Ang isa naman ay mas masigla, mas mapusok at mas determinado. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang aninong hindi pa lubos nagigising. Habang pinagmamasdan sila ni Aurelius mula sa lilim ng mga puno, naramdaman niyang sabay na gumagalaw ang liwanag at anino sa hangin, na para bang tumutugon sa presensya ng dalawang bata. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang mabigat na katotohanan. Hindi na niya kayang dalhin mag-isa ang tungkulin ng pagbabantay. Lumapit siya. Huminto ang hangin. Tumahimik ang ilog. Ang mga dahon ay tila napayuko sa bigat ng presensya ng matandang salamangkero.
Napatingin ang dalawang bata sa kanya. May halong takot at pagtataka. Ngumiti si Aurelius. Isang ngiting bihira na niyang magawa matapos ang maraming taon ng pag-iisa. Sa mahinang tinig na may dalang bigat ng sinaunang panahon, tinanong niya, "Nais ba ninyong matutunan ang mga lihim na hindi nakikita ng karaniwang mata?" Nagkatinginan ang dalawang bata. Sa inosenteng sandaling iyon, walang inggit, walang galit. Pareho silang tumango. Ang kanilang mga pangalan ay Isandro at Malaya. Hindi pa alam ni Aurelius na ang simpleng pagtanggap na iyon ang magiging simula ng isang siklong magtatagal ng maraming salinlahi. Isang siklong magdudulot ng pagkakaibigan, selos, pagtataksil at digmaan. Ngunit huli na upang umatras. Dahil sa katahimikan ng umagang iyon, ang huling miyembro ng lahing Mailang ay gumawa ng desisyong magbabago sa kapalaran ng kapuluan. Tinanggap niya ang dalawang bata bilang kanyang mga alagad. At sa sandaling iyon, nagsimula ang alamat ng dalawang dugo ng tadhana.